Alam niyo, sa totoo lang, natatakot ako ngayon at the same time kinakabahan. Kaya napagdesisyonan ko na ititigil ko muna ang pagkukwento, pagchichismith sa mga kalandian ni Zeus. Kasi feeling ko siya talaga itong nagkatawang asteroid, tapos bumulusok dito sa Philippine Island. Malakas ang kutob ko na alam na niya, na chinichismith natin ang buhay niya, ang mga kalokohan niya, ganon. I'm scared. Charing, si OA. Anyway, sagutin na muna natin ang tanong na ito. Meron daw bang kwento sa Greek mythology na pumapatungkol specifically sa asteroids? So far, wala pa naman ako, hindi ko alam pero wala pa naman akong nababasa na kwento na pumapatungkol directly or specifically sa asteroids. Pero pwede nating ipasok tong kwentong to. Ang kwento ni Phaethon o Phaethon, pero gamitin na lang natin ang Phaethon kasi parang very cute si siyang bigkasin, no? Si Phaethon ay isang mortal man. Anak siya ni Helios, the god of sun, at ni Clymene, na isang ocean nymph. Lumaki itong si Phaethon sa piling ng kanyang ina at never niyang nakilala ang kanyang ama. Pero ang alam niya talaga, si Helios ang tatay niya. Lagi-lagi niyang kinukulit ang kanyang nanay na kung pwede ay sabihin niya ang totoo. Isang araw habang naghahanda itong si Clymene ng mga ingredients sa pagluluto ng binangkal, ay humahangos na dumating itong si Phaethon. Sabi niya, "Ma, sabihin mo na kasi kung sino ang tatay ko. Lagi na lang akong pinagtatawanan at lagi na lang akong tinutukso. Dahil ang sinasabi ko sa kanila, si Helios ang tatay ko." Alam ni Clymene ang danger kapag nalaman ni Phaethon ang tungkol sa kanyang ama. Pero sabi niya, "Sige, kung talagang mapilit ka, pumunta ka sa palasyo ni Helios, tapos ikaw mismo ang magtanong kung siya ba ang tatay mo. Pero sandali, antayin mong maluto tong binangkal. Dalhin mo doon para may pasalubong ka sa kanya." Naglakbay itong si Phaethon hanggang sa tuluyan na niyang mahanap ang palasyo ni Helios. Nang magkita sila, agad na tinanong ni Phaethon, "Helios, ikaw ba ang tatay ko? Kadugo ba kita? Ano kayang dugo ng mga to?" No? Sabi ni Helios, "For the yes." Tapos biglang may mga lumabas na mananayaw. Sumayaw sila sa saliw ng tugtog ng Shiminet like boom boom boom. Ganun. Charing. At para makabawi itong si Helios sa kanyang anak, nangako siya na kahit anong hilingin ni Phaethon ay tutuparin niya. Nag-oath taking pa sila sa River Styx. At tandaan ang sino mang manumpa sa River Styx ay kailangan niyang tuparin ang kanyang pinangako. Sacred lahat ng mga promises doon. And it's a must nga na tumupad ang kahit sinong nagbitaw ng pangako doon. Sabi ni Phaethon, "Daddy, hindi naman yan necessary. Like, ito lang naman talaga ang hiling ko sa buhay na makita ka, maka face to face ka, ganyan." Sabi ni Helios, "Ang plastic mo." Charing. Sabi niya, "Sige na, gusto ko lang bumawi talaga sa'yo kasi ang tagal nating hindi nagkasama." Malalim na nag-isip itong si Phaethon. Sumagi sa isip niya na minsan lang dumating ang oportunidad kaya't sasagad-sagarin na niya. At isa pa, gusto niyang patunayan doon sa mga taong pinagtatawanan siya na siya nga ay anak ni Helios. Kaya humarap siya sa tatay niya at sabi niya, "Daddy, eto na. Bilang sinabi mo naman na lahat ng hihilingin ko ay tutuparin mo, eto na ang hiling ko. Gusto ko sanang hiramin yung chariot mo. Ako ang magdadrive noon kahit isang araw lang." Natigilan si Helios kasi alam niyang delikado ang request ng anak niya. Nagmakaawa siya na kung pwede ay palitan na lang niya ng ibang wishes, wag lang yon. Inexplain niya kay Phaethon kung gaano ka-powerful at uncontrollable yung mga horses na humihila doon sa chariot kaya hindi pwedeng ibang tao ang mag-drive noon. At in-emphasize din niya na delikado ang daan sa kalangitan. Kahit sinong gods and goddesses nga daw ay hindi kakayanin yung ginagawa ni Helios. Binalaan din niya ang kanyang anak na siya lang na god of sun ang pwede na mag-drive doon sa chariot kasi siya lang ang experienced. Matagal na niyang ginagawa iyon. Pero kahit na nagbigay ng babala itong si Helios ay nagpumilit pa rin si Phaethon. Sabi niya, "Di ba sabi mo kahit anong hilingin ko ibibigay mo? Igagrant mo?" Doon muling naisip ni Helios na ay oo nga pala. Nagbitaw ako ng pangako sa River Styx. Noong iabot ni Helios ang tali na nagkokontrol doon sa 4 horses, ay agad-agad namang sumakay si Phaethon sa chariot. Pero yung tuwa niya hindi nagtagal kasi nung nasense ng 4 horses na walang experience si Phaethon at hindi niya alam ang kanyang gagawin, ay nagwala sila. Hindi na nakontrol ni Phaethon yung horses, kung kaya naman saan-saan sila pumunta, saan-saan sila lumihis, ganyan. Nung una napalipad niya yung chariot ng napakataas, kaya naman nag-freeze di umano sa earth. Tapos bumulusok naman daw siya sa kalupaan, kaya nagkaroon ng tagtuyot. Natuyo ang mga ilog o yung mga yamang tubig, yung mga kalupaan, nagkanda bitak-bitak, yung mga pananim, mga hayop, mga tao ay nagkandamatay dahil nauhaw na sila.
Yung balat ng mga tao sa sobrang lapit ng sun ay nagkandasunog. Tapos yung mga klase na suspend dahil kahit ilang electric fans daw ang buksan, ay mainit pa rin yung hangin na binubuga. Dahil din daw sa sobrang init ng chariot, nung bumulusok ito sa kalupaan, naluto yung ibang bahagi ng lupa kaya nagkaroon ng disyerto. Nang makita ni Zeus ang nangyayari sa Earth, nawasak, nagkandagulo, nabahala siya. Hindi siya pumayag na tuluyang masira ang Earth, kaya naman nag-utos siya na hanapin kung sino man ang tampalasang naninira sa Earth. Nang maituro na si Phaethon iyon, hinintay niya na makaangat muna siya sa kalangitan bago siya magpakawala ng thunderbolt. Natamaan si Phaethon at agad-agad siyang bumulusok sa kalupaan na parang isang naglalagablab na bagay. Nahulog siya sa River Eridanos na ngayon ay pinaniniwala ang River Po, na tinuturing na longest river sa Italy. So in short, namatay nga itong si Phaethon. Sa kanyang pagkamatay ay nagluksa ang kanyang mga kapatid na kung tawagin ay Hyliades or the daughters of the sun. Sa sobrang tagal na kanilang pagmumurn ay naawa sa kanila si Zeus, kaya naman ay transform niya sila into poplar trees. Tapos yung mga luha daw ng mga Hyliades ay transform niya into embers. So ito yung itsura ng ambers. Nakakita na ako niyan sa kagubatan sa amin. Hindi ko nga alam na amber pala ang tawag sa mga yan. Diba? Para nga naman siyang teardrops. So ayun ang kwento ni Phaethon. Siguro sa mga susunod na araw na lang tayo magre-resume ng mga kwento tungkol kay Zeus. Magpaka-very good na muna tayo ngayon. Kasi baka mahanap tayo. Charing. OA.